Sa gikaingon pa nga ang kabataan mao ang paglawom sa nasod. Busa ang Habitat for Humanity nagmugnaw sa programa kung diin ang mga kabataan mismo ang mihatabang sa pag-construct sa balay sa atong mga sendong survivors. Kinetong Siren, pinaagi ni Joa Tabike. Dili lang ang mga hamtong ang nakahuna-huna nga motabang sa atong mga kapusong labing naapektuhan sa bagyong Sendong pila ka bulan na ang labay. Pati ang mga kabataan sa atong henerasyon karon andam mohatag sa ilang kusog og serbisyo. Makatabang lang sa atong mga kapusong labing nanginahanglan. Ng bayan, mao kini ang giingon sa mga hamtong na makabatan-unan sa atong henerasyon ang makaluwas sa atong nasud. Pero sa kasamtangan, pipila ka mga kabatan-unan ang partisipar sa mga illegal nga bulhaton, sama sa illegal nga droga, pagka-adik sa solvent, mga illegal nga krimen sama sa snatching, pagpanghulga, ug uban pa. Apan adunay ubay-ubay ka mga kabataan ang dunay dako ug kasing-kasing nga andam motabang ngadto sa mas labaw nga nanginahanglan. Kini nga organisasyon mao ang Habitat for Humanity, usa ka non-profit organization nga gatukod og mga balay sa mga piling lugar na adunay mga pamilya nga walay panimalay. Sa kasamtangan adunay event ang maong organisasyon nga gitawag nila og Youth Build, kung diin ang mga volunteers puro mga kabataan. Kini usa ka 3-day event nga ipahigayong petsa Mayo 12, Mayo 19 ug Mayo 26 ning tuiga. Diin nag-target sila og kapin kun kulang usa ka libo ka mga volunteers nga motabang og gama sa usa ka gatos nga mga balay. Suma total 25 ka quadruplex o 100 ka unit nga balay ang buhaton ug usa ka pamilya ang matag unit niini. Ang design sa ilang mga balay gidisenyo kauban ang National Housing Authority kon NHA. Mudagan ngadto sa 110,000 pesos ang kandidat sa matag usa ka unit ug mudagan ngadto sa 22 square meters ang kada kanini ug aduna usab CR sa sulod niini. Matud pa sa ilang marketing coordinator nga si Janhana Awitin sa Youth Builds Habitat for Humanity, dako ang nahimong tabang sa mga eskwelahan, mga non-government organization o uban pang government agencies para mahitabo ang mga proyekto. Ang vision, mission sa atong Habitat for Humanity Philippines, not just here in Cagayan de Oro, but all other affiliates, international habitat, is to give our families, regardless if they are affected by the Typhoon Singbong or any other earthquakes, to give the families a decent place to live. Kasi we believe from Habitat for Humanity Philippines is, it all started sa mga balay nato, isip pamuyuan nato, family. Once we have a good place to live, diha dayon mag-prosper or mag-bloom, a good environment for the growth of our families. Tungod kay mga kabataan ang partisipante sa mga aktibidad, aduna usab safety measures, parents permit, ug signing of waiver ang ibuhat sa Habitat for Humanity alang sa kaayuhan sa mga musalmon. Kauban mod nga moalalay ug mobantay ngadto sa seguridad sa mga kabataan ang mga taga Red Cross ug mga taga PNP. Actually, ang atong mga assurance from the parents, especially parents who allows their kids na mga minors, is we have medical support good. And we gave out waiver forms kasi Habitat is really up to the safety of the volunteers. We will not be allowing volunteers, especially the minors, na they will join but they don't have waiver forms. Strictly, no waiver forms, no build. No waiver forms and consent from their parents, no build. Matag usa ka unit, usa ka skilled engineer ang gabantay sa mga kabataan aron ma-monitor ang kalidad sa matag balay nga buhaton. Okay, ang ginagamit natong materials una is standard, then ang quality sa materials, and then tungod conventional lang system nato, i-situate nato nga gasunod siya sa Philippine standard in terms of construction. Sa Habitat for Humanity, basic construction work sama sa wall painting, hakot-hakot ug balas o clean up lang ang gabuhaton sa mga kabataan aron malikay usab sila sa aksidente. Aron dili usab buhatong alibay sa mga kabataan nga mag-attend sa mga aktibidad para lang makalaglaag. Ang Habitat for Humanity adunay ginasay nga maraglahing pick-up points kun diin dito sila sunduon ug ihatod mismo sa Habitat for Humanity. Pati ang SK Federation dinhi sa atong dakbayan ni partisipar usab sa mga aktibidad para makatabang lang sa mga kapuso nga ginahanglan ug mga balay. Like what I said kanina, starting February, we participated the weekend build. So with the SK chairman, SK Kagawad, and
the youth in their barangays nag-participate naman sa weekend build. We just provided of course the transportation and of course the food coming from the SK funds. Mismo ang mga youth volunteer nag-enjoy sa gibuhat nila na pagtukod ng mga balay. Grateful kay ilang kabalo ko nga kanyang trabaho kay wala na sayang kay nakahelp me sa lain tao. Ano na po'y celebrity nga nagahin sa iyang oras para po'y makatabang. Actually, always exciting sa akin na maging parte sa ganitong klaseng event, lalo na dito sa CDO kasi especially yung narinig ko na maraming naapektuhan ng Typhoon Sendong. Matagal ko na rin gusto magpunta dito para pag-extend ng help. And maraming pasalamat ko kasi through Habitat for Humanity nagagawa ko yon. At ang isang malaking dahilan kung bakit ako nandito dahil mahal ko Panginoon at ang sabi ng Panginoon, mahalin natin ang kapwa natin. Kaya ako nandito. Giklaro usab sa Habitat for Humanity nga dili sila ang gapili sa beneficiaries sa mga balay nga ilang gibuha. Ang screening o gapili mao ang mga taga-DSWD. Pag-abot sa ila, hanay na ang lista sa ilang honoran sa balay. Kini nga mga kabataan anda mo tabang bisan pa man wala sila makuha ang sweldo o unsa pa mang benepisyong materyales o kini sila ano lang dako ang kasing-kasing nga nagtuo na bisan wala sila pinansyal nga maikatabang adto sa mga labaw nga nanginahanglan. Ang pag-volunteer sa mga programa ang ilang tulay para makatabang sila. Matod pa sa usa ka writer nga si Greta Palmer, happiness is a byproduct of an effort to make someone else happy. Paunang kalipay sa ubang tao ang makapahalipay ngadto sa mga kabataang volunteers. Ako si Joanne Tabique, alang sa Isyu Karon, Northern Mindanao.